OMG, grabe to, nasyak ang lahat. Just now, breaking news sala, BBM, booking na, Villar nagwala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Politikang Pinas TV. Ito po ang ating magiging topic for today. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Siyempre si Coach Oli rin kasama dyan, no? Idol natin. Ipagpatuloy natin. BBM, hinamon ng taong bayan na magpunta sa Davao. Sige nga ha, ang daming nasa lantahan ng lindol doon. Puntahan mo nga Bongbong Marcos. Pangalawa, Villar, nag-eskandalo. Kasalanan ni BBM, pambihira. Pati pag-ieskandalo ni Villar, di umano, kasalanan ni BBM. No, bakit kaya? Senado pinapatakbo ni BBM. Tuta, alam na natin to, yung Senado pinapatakbo ni BBM. Sino nagpapatakbo kay BBM? Amerika. Mamaya pag-usapan natin. Tambi, may pang-blackmail kay BBM. Ayan, eto na. Laglaga na ang mangyayari. At marami pa pong iba. Mahaba po ito. Sana po mapanood nyo ito hanggang dulo. Okay? So, paalala lang po pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong video. Ayan, syempre Coach Oli. Doon sa mga hindi ko pa po muling subscriber, sana po ay mag-subscribe kayo. Paki-check nyo lang po kung nakasubscribe. Pagka hindi po, sana konting lambing, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad-agad sa ating topic. Ito, pag-usapan natin itong iskandalo ni Villar. Nag-iskandalo di umano. Tingnan natin at gusto kong bigyan ng komentaryo. Pala dyan daw sa ICI hearing dyan, sa Independent Commission on Infrastructure. Nung pinakahuli nung isang araw, di ba? Nagkaroon ng hearing yung ICI. Anong nangyari? Natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa nag-iskandalo. Sino nag-share? Sino mga nag-share niyan? Sino mga vloggers? Baka mga ano yan? Mga dilawang tayo yan. At saka yung mga yung mga... sure ba na nagwala? Baka mamaya nagtaas lang ng boses. Hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Ramon Tulfo, pambihira. Tulfo, ano yan? Anong balita mo, Mon Tulfo? Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya nung nakarang administrasyon. Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Nagwawala daw dyan. Ako nagwawala, pambihira. Bakit? Hindi ako naniniwalang nagwala ito. No? Pero hindi ko pa rin naman sure. Baka naman nagwala talaga. Pero kikita mo naman kasi pwede rin nating sabihin baka mamaya nagtaas lang ng boses o baka mamaya ganito. Siyempre nainis sa tanong, di ba? Personalidad hindi kung si Trillanes pa yan. Maniniwala ako o kaya si Tito Soto, may posible pa yan kasi medyo palaban di ba? Oo. Eto, ewan ko lang. Ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. May video ba yun? May video para malaman natin. Wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay. Out of character. Out of character. Nagsalita. Kumbaga parang ngayon, parang hindi, wala sa itsura ni Mark Villar na gagawa ng ganun Hindi kaya parang exage lang yung pagkakakwento nun. Kuleta. Kasi minsan makikita mo naman sa pag-uugali ng tao di ba? Halata mo Pero ulitin ko, hindi ko sigurado kung siya nga ay totoong nagwala or hindi. Di ba? Minsan lumalabas sa isang tao yung out of character, kahit sabing out of character, no? Pero sa tingin ko, alam naman natin to si Mon Tulfo Sumasablay ito. Parang may ano na rin to, parang may sayad to si Mon Tulfo. Tahimik yan tapos sasabihin nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. ICI nagsabi. Not Hindi daw. ito totoo.
The O, proceedings kumbaga, fake news spreader yun. Hindi naman pala totoong nagwala. were orderly, similar to other Sino ngayon ang nagsasabi sa tingin ninyo ng totoo? ICI o si Mon Tulfo? Kasi kung si Mon Tulfo yan, ay sabit na naman kayo dito. Yun ang mga Tulfo ha? Oo, si Ben Tulfo lang maayos-ayos sa inyo. Kayong mga Tulfo. Nako, sus ko ano-ano na mga pinaggagawa ninyo dyan ha. hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column. Hindi. Babanatan ka na naman ni Ben Tulfo niyan. Ayan ay ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. So Sino may yung- nagpapatunay na talagang hindi naman talaga nagwala si Mark Villar. Yung kwentong supultorero lang pala yung nagsasabi noon, no? May masabi lang, may mabalita lang. No? nagsabi na Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guardia. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng Grabe, totoo? no? Tumawag ng gwardiya, parang ginawa sa bar, eh, no? Parang sa bar lang nagwala. Baka saan ba yung sinasabi nyo nagwala? Baka yung iba yung sinasabi nyong nagwala. Yun ang problema. Paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Dapat, sabi ng ICI, hindi totoo. Sabi ni Mon Tulfo, totoo. Ewan ko, si Villar, kung magsasalita ba ito patungkol dyan. Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng Si ICI? Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo, tsaka wala namang video. Siguro kung naka-video yun, merong katibayan. At tsaka kung nagwala man yun, si Mark Villar, imposible naman sigurong walang magbibideo ron. May magbibideo ron. Di ba syempre, kilala yan, senador yan eh. Di ba kung meron nangyayaring ganun, kahit paano, kahit patago, bibidyohan mo. Ito, nagwala. Kasi mahirap maniwala sa hearsay. Mahirap maniwala sa chismosa. Di ba? Kapag sinabi na ganun, pero walang katibayan, walang pinagkaiba yan sa mga napapagbintangan ng mga inosente. Sasabihin niya, etong tao na to, etong pumatay kay ganito, eto ang nanggahasa kay ganito. Ano ang katibayan mo? Wala. Salita lang. 'Di ba? Parang walang pinagkaiba yan doon sa mga ganyan-ganyan. Kailangan meron kayong ebidensya. Meron talaga ebidensya na talagang makakapagturo na talagang yung taong yun ay may ginawang ganun. Pero kung wala kang ebidensya, walang pinagkaiba sa fake news yan. Walang pinagkaiba yan sa mga inosenteng nakukulong. Ganun yan. Palihim kasi. Yon ang problema natin dito. Yon ang malaking problema. Yang ICI kasi, pagmumulan lang yan ng lalong maraming question. Tatandaan natin, ang problema natin, flood control, ghost projects. Ang ugat nito ay korupsyon. Ang pinakamalaking problema sa korupsyon ay ang tiwala ng taong bayan na wala. So, dalawa ang kailangang solusyonan. Yung korupsyon at maibalik ang tiwala ng taong bayan. So, kahit anong gawing investigasyon ng ICI yan, walang maniniwala. Dahil ayaw nyong gawing transparent. Gusto nyo pasikreto. Hindi rin natin nasolusyonan yung problema. Kaya yung ICI na yan, hanggat hindi yan maging transparent, hanggang palihim ang investigasyon yan, peke yan para sa akin. Dahil sino nagpapaandar dyan? Sino ang namili dyan? Kung hindi si Bongbong Marcos. Kaya niya bang pambanatan niya si Bongbong Marcos kung may makita silang ebidensya? Preno na yan. Niloloko niyo ang mga taong bayan eh. Nang dahil nag-iskandalo, kung totoo man, nag-iskandalo si Villar, kasalanan mo Bongbong Marcos. Ayaw niyong i-televise eh. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga, tama kayo sa ano. Kaya yung mga tao gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganoon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito Ayon ba yung parang hearing na patago? naka-live stream na son. Ay, walang makapaglalabas ng maling Oo nga, no? Impormasyon. informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial. So parang private yun. Ayaw nila ng may ibang nakakakita. So katulad nito, mayroong nagbalita na ganyan, fake news, 'di ba? Na sinabi niya na nagwala daw si Villar. Fake news pala yung inano ni Montulfo. Hindi naman daw pala nagwala. 'Di ba? Mas maganda, tsaka maganda talaga naka-televise. Bakit naman itatago pa? Bakit? Yung mga taong bayan ba walang karapatan na malaman kung ano yung ginagawa sa investigasyon na yan, kung ano man?
Parang lagi bang labas ang taong bayan sa usapan? Meron bang tayong tinatago dyan na baka may mabanggit? Di ba? Na ayaw nyong tumatak sa taong bayan? Na ay, ganun, si ano pala kasama? Ganun? Siguro daw nanganganib eh. Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, oo. Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oo, hindi kasi tama yun. hindi naman lang problema natin sa baha lang per se ang talagang problema natin. Ulitin ko yung tiwala din. So paano mo susolusyonan kung pasikreto investigasyon? Di ba? Ang tanong nga dito, ito. Kanino bang desisyon na hindi ito gawing transparent, hindi ito i-televise? Desisyon ba to ni Bongbong Marcos o desisyon ng ICI? Kasi kung desisyon to ni Bongbong Marcos, ay talagang walang silbi ang ICI na yan. Supposedly, yung investigasyon kailangan yan independent. Hindi yan dapat hawak ng kung sino man. At saka investigasyon na yun, magiging questionable yun. Dahil bakit nila kailangang itago yun? Diba? Parang meron silang gustong pagtakpan na kung merong mabanggit doon, dapat mapapagtakpan. Kasi parang siguro inisip nila kapag yan, naka-televise yan, mapapag-usapan agad yung taong yun. Diba parang may iniiwasan sila? Ano yung sinasabi nila na kailangan malaman ng taong bayan? Yung transparency, di ba stamping may sinasabing ganyan? Ba't hindi nyo ginagawa? Diba? Kumbaga pera ng taong bayan yung nalustay eh. Mga taong bayan na naging biktima eh. Kaya, yung mga taong bayan dapat kasama din dyan sa investigasyon na yan na malaman din nila, karapatan din nilang malaman. Hindi yung kayo-kayo lang. Hindi yan makakapag-imbestiga kung hawak ng kung sino man. Tama or tamang-tama. O ngayon, kung hindi naman si Marcos ang nagdesisyon yan, ICI, sino naman doon sa ICI ang nagdesisyon na ayaw niyong gawing transparent? Anong klaseng investigasyon yan? Di ba? So kahit sino nag-decide yan, walang kwenta. Pero sa tingin ko, desisyon niya ni Bongbong Marcos. Kaya ayaw yung i-televise. Tutungo yan kay Bongbong eh. Gaya yan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Gusto ko. Alam naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Bagamat sa mga nakaraan ginawa na niya, di ba? Oh, mismo. Dati nang ginawa yan. Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala Wala naman rin para tayong katibayan, di ba? kwento sa kwento. Oo, saan niya pinulot yung ano na yon? Unless, kasi kung hindi totoong nag-iskandalo si Villar, saan pinulot yun ni Montulfo? Di ba? Bakit siya nagka-ideyang ganun? Ngayon, kung talagang hindi totoo yun, ay may sapak talaga to si Montulfo. Oo. Daig mo pang matandang chismosa sa nag-aantay na bakla sa kanto. Talagang marites na marites. Di ba? Kaya medyo nakakapagtaka sa niya pinulot. Baka may katotohanan. Baka lang ha? Ewan ko kung kayo anong papaniwalaan nyo doon. Talagang totoo or baliw na ito si Montulfo. Para ka mag-imbento ng ganun. Ganun lang kasimple yun. Tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng Tama taong naman. bayan. Open yung dapat. ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. May pasaring ka pa. Oo. Sa Twitter. Sino ba yung isumbong mo kay Twitter? Si Pinky yun. Si Pinky Lacson. Oo. Di ba? Ang senador kasi, meron niyang may privilege speech yan, nag-uusap sila doon. Di ba? Si Ping Lacson takot. Duwag yan. Sanay niya siguro patalikod. Ang gusto niyo magsumbong kay Twitter. Ay, grabe! Parang yung anak kong college. Hindi, baka nanonood doon. Sumbong kay Twitter. Hindi yan. Parang babaeng, Koleyala? Sinasabi lang naman, magsasalita sila. Almost all senators had insertions. Ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon napaka-maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na sa plenary kanya bubusisiin ko yan at malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Jadi ibig sabihin pagka ganun ang pananalita parang masama talaga eh. Ayun na nga po, Kasi sir. bubusisiin ko yan at kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin hindi dapat mangyayan.
Ganyan si Lacson. Wala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Alam mo, ganyan niya si Lacson. No? Mahilig yung magpaparinig ng kung ano-ano. Halimbawa, sasabihin niya, magkakaroon ng kudeta. Dahil 4 lang ang lumipat, sa kanya nagsimula yun, di ba? So ngayon, parang nagsasalita, may chismis. Nagsalita si Tito Soto ngayon na nagkakaroon ng chismis ng kudeta. Kanino ba galing dun sa kakampi mong si Pinky? Mahilig silang ganun eh. Ayaw naman nila magsagutan sa Senado. Gusto nila sa social media. Ganyan ang mga senador natin. Yan ang problema kasi boto kayo ng boto ng walang laman ng utak. Boto kayo ng boto ng hindi abogado gagawin yung senador. Okay lang walang utak pero sana may prinsipyo. Minsan naman daig nang may prinsipyo ang may utak. Ang problema yung mga pinagboboto ninyo, ginagawang komedya ang Senado. Wala nang ang utak, wala pang prinsipyo. Anong kalalabasan yan? Di noon time show. Pambihira Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politika ang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.